pag-pirate ng pelikula. Lalong-lalo na ang pelikulang Pilipino. Ito ay Senate Bill 2385 ni Senator Bong Revilla at Senate Bill 2150 ni Senator Jinggoy Estrada. Ang tagal na po nito, last year pa ito, naiipit dito sa komite ni Senator Mark Villar. Baka pwede tayo mag-ingay. Kasi alam nyo, lahat po kami as in this baby go. Yung mga sapano, pinirate sa YouTube, 3 sites. Nireklamo na namin. Walang aksyon. Yung NTC yan eh. Ha? At saka, nag-complain na rin kami sa NBI sa cyber libel. Pero, wala itong mga to na kapangyarihan na mag-take down. Ito, binibigyan ng kapangyarihan ng Intellectual Property Office mismo na siyang nangangalaga ng intellectual property. Ha? Ito, August 1, 2023, binigay sa committee ni Senator Bong at saka May 9, 2023 naman kay Senator Jinggoy. Ito ay counterpart bill ng House Bill 7600. Pero hanggang ngayon, kamote pa rin. So sana mabigyan natin ng kaukulan to. Number 2, singit ko lang ito, yung FDCP natin, Senator, ito, irereklamo ko na, although kaibigan natin itong si Direk Joey, alam ko naman wala siyang kinalaman dito. Noong 2022, for the first time, tuwan-tuwa kaming mga producers, bibigyan daw ng subsidy ng FDCP. Ang lahat ng pumasang entry sa Metro Manila Film Festival ng 500,000 for promotions. Binigyan kami ng list of requirements, submit kami. Nag-release 300,000. Bago, nagbigay na naman ng additional requirements. Sabi namin, para saan ito? Para i-release yung 200,000 na natitira, kailangan daw ipakita namin na entry talaga kami sa MMFF. Sabi ko, hello, nanalo na, napalabas na eh. Siguro mga 100 milyong tao alam na entry kami. Kasi pinalabas sa sinihan eh. O siya na rin, para wala nila masabi sumunod kami. Hanggang ngayon, walay. Ano ba naman yun? Alam nyo, hirap na nga sa taxes, sa kung saan-saan, ang pelikulang Pilipino, gaganyanin nyo pa. Huwag naman ganun. Kung di nyo kaya, huwag na lang kayo mangako. Nakakabuisit pa eh. Huwag na lang sana, hindi nyo pala kaya eh. Gusto ko na sana magreklamo sa ARTA, Anti-Red Tape Authority, dahil dito, for principle lang, modesty aside, ano ba naman yung 200, di ba? Pero yung prinsipyo huwag na kayong mangako na subsidy kung di nyo naman i-release, na ang dami pang requirements, at dami naman wala. Okay, number 3, merong mga, ayun sinasabi ni Senator, right up the alley, nung sinabi niya, sinong, who will take care of the gaffers, the cameramen, the lightmen, electricians, mga grip, etc. May nagreklamo po sa akin nung nag-interview na ako ng extras for Gringo Honasan Story na yung isang direktor. Hindi ko sinasabing totoo sinasabi ko may nagre-reklamo sa kanya. Yung si Direk Mark de la Cruz, grabe daw yung trato sa mga extras. Sinisigawan, binibilad sa araw, walang holding area, etc. etc. I'm saying this, hindi ko kilala si Direk Mark, wala akong galit sa kanya, pero kung totoo ito, if this is true, at 3 o 4 na nagsabi sa akin, huwag naman po sana ganon. Kasi lahat po ng component ng pelikula, mula sa extra, sa production crew, kahit yung utility, cameraman, up to the director, producer, importante po yan, parang jigsaw puzzle yan. Kung kulang ang isa niyan, hindi buo yung puzzle. Let's treat everyone humanely. Ako, wala kayong maririnig sa akin na extra inapi o hindi binayaran o pinahirapan. Kung anong kinakain po namin, the producer, director, DOP, yun din po kinakain yung aming crew. Sama-sama kami. So yun lang naman po. Apila lang po, FDCP, sa mga producers natin, not necessarily doon sa director lang nireklamo, let's treat all movie workers humanely. Para maitaas natin yung dignidad ng ating pelikulang Pilipino. Okay? Yun lang naman po.